Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2331 aktibong hamon. Ngunit ang sinabi ni Yezuan ay talagang magagawa. Ang Kunlun Realm ay hindi ang Kunlun Realm kung saan siya umalis sa bahay. Kahit na makabili siya ng isa o dalawang matatanda, posible bang mabili nila ang lahat ng matatanda sa kaharian ng Kunlun? Kinuha ni Yezuan ang inisyatiba upang hamonin, walang duda, ang lahat ng mga kaayusan sa pag-alis ng bahay ay ibabalik. Siyempre, ang saligan ay si Yezuan ay may lakas na humamon. Ikaw, may breakthrough? Tanong ni Kun Buyo kay Yezuan. Well, nakalusot lang ako sa second-rank inferior God Sovereign Realm. Tumango si Yezuan. Kumurap ang mga mata ni Kun Buyo, at bigla niyang napagtanto na ang pagtatanong sa kaharian ni Yezuan ay isang kahihiyan sa sarili. Ang bilis ng pag-upgrade ng taong ito ay hindi maisip. Tuldok. Nang umalis sina Kun Buyo at Miyu, dumiretso si Yezuan para mag-sign up. Pag-alis ng bahay, hayaan mong maging mayabang ka ngayon, ngunit sa malaot madali, bubunutin sila ni Yezuan. Ilulunsad muli ni Yezuan ang hamon. Kumalat ang balitang ito na parang apoy. Walang nang ahas na maliitin si Yezuan ngayon. Sa huling beses na natalo si Yezuan ng ilang sunod-sunod na kalaban, napakalinaw ng maraming tao na naaalala ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagtagal bago talaga sinimulan ni Yezuan ang hamon. Hindi ko alam kung sino ang malas sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang ipahayag ang huling balita, hindi naiwasang mabigla ang mga tao. Dahil sa pagkakataong ito, tumalon si Yezuan ng 1,000 lugar at direktang hinamon si Limo. Si Limo, ang ika-13 young master ng pamilya. Anuman ang pagkakakilanlan o paglilinang, sila ay ganap na hindi dapat balewalain. Ang dahilan kung bakit siya nagtagal sa 9,000 ay dahil lang sa taong ito ay handang humamon para sa unang lugar sa listahan. Bagamat sinasabing walang nakakaalam kung ganoon kalakas ang kanyang lakas, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang lakas ng lalaking ito ay nakatago, at least walang problema sa pagpasok sa top 100 sa listahan. Bakit siya si Yezuan? Baguhan pa lang, gaano na ba katagal mula noong sumali siya sa Kunlun Realm, at gusto niya talagang hamonin si Limo ng 1 beses. Hindi ko alam kung ilang taon na walang humahamon kay Limo. 100 taon na ba? O 1,000 taon? Anong uri ng cultivation base ang Limo ngayon, at kung gaano ito kalakas, hindi alam ng mga tao. Gayunpaman, ngayon ay may gustong hamonin si Limo. Kung ito ay ibang ordinaryong tao, ayos lang, ngunit ang pangunahing punto ay ang taong humamon kay Limo sa pagkakataong ito ay hindi karaniwan. Siya si Yezuan. Si Yezuan ang pinakasikat sa mga bagong dating sa Kunlun Realm. May mga taong nauna pang ang pumunta sa mga upuan ng manunood 2 araw bago ang laro, dahil sa takot na sila ay mahuhuli at walang mauupuan. Noong nagsimula ang laro, 100,000 lang ang nanunood, pero 150,000 ang pumasok. Sa pagkakataong ito, wala nang nang-ahas na tumaya, dahil walang nang-ahas na maggarantiya ng anuman kay Yezuan. Si Yezuan ay isang taong maaaring lumikha ng mga himala. Sa araw na ito, hindi mabilang na mga tao ang nagtipon sa paligid ng espasyo ng arena, at hinuhulaan ng mga tao kung sino ang mananalo sa labanang ito. Maagang dumating si Limo sa ring space. Paanong hindi malalaman ni Limo ang mga hinaing sa pagitan ni Ligia at Yezuan? Sa katunayan, hindi lamang kilala ni Limo ang young master na pinatay ni Yezuan, ngunit mayroon ding magandang relasyon. Kaya, sa pagkakataong ito, nagpasya na si Limo na turuan si Yezuan ng hindi malilimutang leksyon. Gayunpaman, maagang dumating si Limo, ngunit hindi dumating si Yezuan. Papalapit na ng papalapit sa simula ng laro, at ang ilang mga tao ay nagsimulang maghinala na si Yezuan ay masyadong mahiyain. Para pumunta, oo nga pala, si Yezuan ay medyo makapangyarihan, ngunit siya ay isang bagong dating. Sa huling pagkakataon na hinamon niya ang rangkang, siya ay nasa kaharian lamang ng mga Diyos. Si Young Master Limo ay isang malakas na tao sa kaharian ng mga Diyos, kaya hindi dapat manggahat si Yezuan na lumapit. Hindi ito dapat posible. Ilang sunod-sunod na natalo si Yezuan sa kanyang huling hamon. Mukhang hindi siya mahiyain.
Sino pa ba ang sinabi niya noong araw na iyon, ngunit naaalala pa rin ito ng marami ngayon? Hindi naman, baka alam ni Yesuan na sa pagkakataong ito ang kalaban niya ay ang God's sovereign realm, kaya siguro natakot siya. Nagkaroon ng maraming talakayan, at mayroong hindi mabilang na mga haka-haka tungkol sa huli na pagdating ni Yesuan. Gayunpaman, sa katunayan, si Yesuan ay tamad na mag-aksaya ng oras bago magsimula ang laro. Tingnan mo, nandito siya. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa isang tao. Ang taong ito, hindi si Yesuan, kung sino pa ang maaaring maging. Nakita ko si Yesuan na naglalakad patungo sa arena na parang naglalakad, ngunit hindi niya inilagay ang kanyang kalaban sa kanyang mga mata. Hindi, tingnan mo ang kanyang paglilinang, nakalusot na siya sa kaharian ng mga Diyos. Paano ito posible? Gaano katagal bago niya napag-aralan ang kapangyarihan ng batas? Paano ito posible? Gayunpaman, ang Divine Sovereign Realm ay ang Divine Sovereign Realm, na hindi maaaring pekeng lahat. Sa sandaling pumasok si Yesuan, agad niyang nakuha ang atensyon ng mga tao. Ang kanyang paglilinang sa Divine Sovereign Realm ay direktang nabigla sa mga manunood. Marahil ang Divine Sovereign Realm ay wala sa lahat. Sa Kunlun Realm, maraming tao na ang antas ng cultivation ay lumampas o katumbas ng Divine Sovereign Realm. Gayunpaman, ang susi ay ang bilis ng pag-upgrade ni Yesuan. Gaano nakatagal mula noon, siya ay na-promote sa kaharian ng mga Diyos. Hindi, ang Yesuan na ito ay talagang na-upgrade na sa Divine Sovereign Realm. Dapat mong malaman na ang Divine Sovereign Realm ay isang malaking hadlang. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang natigil sa tuktok ng True Divine Realm at hindi na ma-promote. Bukod dito, ang Divine Sovereign Realm ay kailangang makabisado ang mga patakaran. Ito ay, oo, ang kapangyarihan ng batas. Talagang pinagkadalubhasaan niya ang kapangyarihan ng batas, paano ito posible? May 6 na lugar lamang sa kaharian ng Kunlun upang maunawaan ang batas, at ang kapangyarihan ng bawat batas. Maliban kung ito ay isang espesyal na pagkakataon o isang mana mula sa mga matatanda, kung hindi, napakahirap makuha ang ideya ng pagkakaroon ng kapangyarihan ng batas. Bakit ito makukuha ni Yesuan? Napakaraming talakayan, at hindi matanggap ng maraming tao ang pag-upgrade ni Yesuan sa Divine Sovereign Realm ng napakabilis. Para sa kanila, ito ay hindi kapanipaniwala. Ang Divine Sovereign Realm, na kilala rin bilang Lord Divine Sovereign Realm, ay nangangahulugan na si Yesuan ay isa ng Sovereign God. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Dahan-daang naglakad si Yesuan, iniwan ang hindi mabilang na mga talakayan sa likuran niya. Sa wakas, tumayo si Yesuan sa ring space. Anak, ikaw ba si Yesuan? Bahagyang tumingin si Limo kay Yesuan. Bagamat nagulat din siya sa bilis ng pag-upgrade ni Yesuan, hindi siya natakot dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang veterano ng Divine Sovereign Realm, at si Yesuan ay na-promote pa lang. Hindi siya naniniwala na ang pagkakahawak ni Yesuan sa batas ay maihahambing sa kanya. Tumingin si Yesuan kay Limo, at ang sulok ng kanyang bibig ay biglang lumingon, ikaw ba ang aso na umalis ng bahay? Boom! Sa isang iglap, nagulat ang lahat, at natahimik ang mga manunood. Ininsulto talaga ni Yesuan ang mga taong direktang umalis ng bahay ng ganito. Siya ba ay hayagang magdedeklara ng digmaan kay Lydia? Marahil ay hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa mga bagay sa Divine Lord's Palace, ngunit paanong hindi alam ng mga taong may dakilang kapangyarihan ang tungkol sa mga bagay sa Divine Lord's Palace? Alam nilang lahat na pinatay ni Yesuan ang isang young master ng Lydia, at pinagbabayad pa si Lydia ng malaking halaga. Imposible para kay Lydia na palayain si Yesuan. Makatuwiran na dapat ay matagal nang nagtago si Yesuan kay Lydia. Sa hindi inaasahan, lantaran niyang iinsulto si Lydia young master sa ring space. Ano ang gusto niyang gawin? Kabanata 2332 The Lost Technique. Siguro maraming tao ang gustong magtanong kung ano ang gustong gawin ni Yesuan. Sa katunayan, si Yesuan ay tina-target na ngayon ng organisasyon ng pagpuksa, at talagang hindi matalinong gumawa ng inisyatiba upang saktan si Lydia. Gayunpaman, si Yesuan ay si Yesuan, napakalinaw niya sa kanyang puso, kung ano ang gusto niya, at kung bakit niya ito ginagawa. Hindi ito usapin ng ugali, ngunit dahil alam ni Yesuan na may mga bagay na hindi maiiwasan,
bakit siya magtatago? Ano ang gusto mong gawin kapag umalis ka sa bahay? Kahit hayaan mong lumapit ang kabayo, susunod si Yezuan. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, ang ekspresyon ni Limo ay halatang medyo nadistorbo, dahil napakamayabang ni Yezuan, talagang hindi niya sineseryoso ang pag-alis ng bahay. Anak, napakagaling mo. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging tao. Tumingin si Limo kay Yezuan at pinisil ang mga salitang ito sa kanyang mga ngipin. Pagsira sa Diyos. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat ay ang sagot ni Yezuan ay naging isang marahas na suntok. Boom! Bagamat nakagawa na ng depensa si Limo, ngunit nahuli siya, bigla siyang binaril at lumipad palabas. Ang lakas ng loob mong palihim na umatake. Tumingin si Limo kay Yezuan, hindi niya akalain na sasalakayin siya ni Yezuan. Nakakalungkot na hindi nahanda si Yezuan na bigyang pansin ang kanyang mga intensyon. Sa isang galaw, naitaboy niya si Limo. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, ang Sword Servant of Thousand Beasts at Sword Servant of Flower God ay direktang tinawag. At ang Excalibur ay nakontrol din ni Megatron at sumugod palabas. Para kay Yezuan mismo, nagpatawag siya ng hindi mabilang na mapagkukunan sa kanyang kalooban, at sinimulan pa niyang pinuhin ang mga pagbabawal at porma sayon sa lugar. Damn! Natural na alam ni Limo na si Yezuan ay isang ipinagbabawal na master at isa ring God Talisman Master, ngunit kung tutuusin, isa lang itong chismis, hindi ang nakita ni Limo sa sarili niyang mga mata, kaya hindi ito sineseryoso ni Limo. Bukod dito, bigla siyang hinamon ni Yezuan, na naging huli para sa kanya upang maghanda. Sa makatuwid, nang makitang si Yezuan ay aktwal na pinipino ang pagbabawal sa mismong lugar, ang mga mata ni Limo ay puno ng gulat. Hindi siya dapat pahintulutang magpino ng isang makapangyarihang paghihigpit. Ngayon mo lang ito pinipino, ngunit mayroon akong isang paghihigpit na matagal ko nang inihanda. Biglang iwinagayway ni Limo ang kanyang kamay, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa isang iglap, at pagkatapos ay isang higanteng direktang namuo. Isa ito sa maraming kayamanan na ibinigay ni Limo kay Limo. Ipinagbawal ito ng mga higanti. Oo, ito ay isang pagbabawal, hindi isang rune. Ang prinsipyo ng higanteng pagbabawal ay ang paggamit ng kapangyarihan ng pagbabawal upang paikliin ang isang higanteng multo, at pagkatapos ay gamitin ang pagbabawal upang patuloy na masipsip ang nakapalibot na banal na kapangyarihan, patuloy na bigyan ng higanti ng banal na kapangyarihan, upang ang higanti ay may kapangyarihan ng immortalidad at immortalidad. Tiyak na nakita ni Yezuan ang eksenang ito sa kanyang mga mata. Bawal ang mga higanti, tapos, paglalaruan din kita ng higanteng rune. Oo, pinili ni Yezuan ang rune, at ang pagbabawal ay maaaring magpaliit sa imahe ng higanti, at ang rune ay maaari din. Nakita kong ikanaway ito ni Yezuan, at ang pagbabawal na na-refine sa kalahati ay agad niyang inalis. Dapat mong malaman na ang pinong pagpino ay maaaring maging isang meslan na trabaho, at mahirap na itong pinuhin, at ang ganitong uri ng kalahating pino na pagbabawal ay madaling masira sa mga materyales, na mas hindi pa naririnig. Ito, anong nangyayari, paano ginawa ni Yezuan, paano niya gagawing materyales ang kalahating pinong ban? Hindi, imposible, walang makakagawa nito, hindi ako naniniwala. Ang isang tao na isa ring pumipigil ay tumingin sa mga galaw ni Yezuan ng may paghanga, at patuloy na pinag-uusapan ito. Sa tabi niya, ang kanyang kaibigan, ang isa pang tao na nagpipigil din, ay labis ding nagulat. Maaaring si Yezuan ay nakabisado na ang mga pamamaraan ng pagbabawal noong sinaunang panahon. Ayon sa alamat, ang pagbabawal noong sinaunang panahon ay maaaring pinuhin ayon sa sariling kagustuhan. Ito rin ay isang pagbabawal at maaari pang ang magdulot ng iba't ibang epekto. Gayunpaman, hindi para sabihin na sira na ba ng pamamaraang ito ang mana nito. Sa loob ng pinto upang makita ang pinto, ang karaniwang tao upang panoorin ang saya. Nagulat ang mga nakakaunawa sa pagbabawal, ngunit ang mga hindi nakaintindi sa pagbabawal ay nagsimulang tumawa kay Yezuan. Haha, tignan mo, takot na takot ang batang iyon kaya hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagpino. Sa tingin ko itong Yezuan ay isa lamang maling pangalan. Dati, hindi lang niya nakilala ang kanyang kalaban. Ngayon, nang makilala niya si Young Master Lee, alam niyang kamangha-mangha siya. Tama, sa kakayahan niya,
gusto niya talagang hamanin si Young Master Lee, nililigawan niya lang si kamatayan. Siyempre, ang kamangmangan ng mga taong ito ay hahamakin lamang ng mga taong may kaalaman. Inalis ni Yezuan ang pagbabawal sa pagpino, at sa isang kaway ng kanyang kamay, ginamit niya ang mga mapagkukunang iyon upang pinuhin ang rune. Ang eksenang ito ay parang isang himala. Hindi bababasa, sa mata ng mga Bandmaster at Rune Masters, ito ay isang himala. Mabilis na nawala ang mga materyales mula sa mga kamay ni Yezuan, at pagkaraan ng ilang sandali, isang divine rune ang napino. Sa sandaling itapon ito ni Yezuan, direktang lumitaw ang isang higanti at nakipag-away sa higanteng si Limo. Ikaw, may giant ban ka talaga. Boy, parang minamaliit kita. So, this time, paano mo ipagtanggol? Yezuan, dapat kang makaramdam ng swerte na ang mahiwagang sandata na ito ay ibinigay sa akin ng mga elder ng aking pamilya. Noong una, gagamitin ko ito noong mananatili ako sa tuktok ng listahan ng hamon, ngunit hindi ko inaasahan na hinayaan mo akong gamitin ito ng maaga ngayon, magsaya. Isang kakaibang eskultura ang lumitaw sa mga kamay ni Limo, at nang itapon ito ni Limo, ang eskultura ay sumugod kay Yezuan, at ito ay palaki ng palaki. Oh my God, ito ang Nine Dragons Pagoda mula sa tahanan ni Lee. Si Limo ay may kayamanan. Kowloon Pagoda. Ano ba yan? Ayon sa alamat, si Lydia ay nagmamay-ari ng hindi mabilang na mga kayamanan, ngunit hindi marami ang sikat. Ang Nine Dragons Pagoda na ito ay isang kilalang kayamanan. Mayroong higit sa isang Nine Dragons Pagoda, ngunit si Lydia ay huwad sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan. Gayunpaman, napakabihirang. Ang mahiwagang sandata na ito ay napakalakas. Anong espesyal sa kanya? Naghihinalang tanong ng lalaki sa kasama. Ha, espesyal. Ang Nine Dragons Pagoda ay hindi lamang espesyal. Ito ay nangangailangan ng siyam na master na mas mataas man lang sa Panginoong Diyos na hari upang pinuhin ang Nine Dragons Pagoda, gamit ang kapangyarihan ng batas, at sa pamamagitan ng ilang mahiwagang paraan, upang selyuhan ang kapangyarihan ng mga batas na ito sa Nine Dragons Pagoda. Kapag na-activate na, the Nine Dragons Pagoda ay direktang supilan ang Nine Dragons Pagoda upang mapatay ang target na tao sa ilalim ng batas ng tower. At saka, hindi lang ito. Dapat mong malaman na sa Nine Dragons Pagoda, mayroon ding hindi mabilang na mga Divine Beast na nagbabantay dito. Ang Magic Treasure na ito ay simpleng Magic Treasure sa antas ng Secret Realm, dahil isa itong hiwalay na Secret Realm. Secret Realm Magic Weapon. Hindi mabilang na mga tao ang sumipsap ng malamig na hangin. Ang ganitong uri ng magic weapon ay karaniwang isang maalamat na bagay. Sa kamalayan ng lahat, ang lihim na kaharian ay naayos sa isang lugar, at ito ay parang isang hindi kumikibo na bundok. Gayunpaman, iba ang magic treasure ng Secret Realm. Ito ay isang lihim na kaharian na maaaring ilipat. Ang bagay na ito ay umiiral lamang sa mga alamat. Hindi ko inaasahan na ang Kowloon Pagoda, na malayo sa bahay, ay naging isang mahiwagang kayamanan sa lihim na kaharian. Siyempre, ang Nine Dragons Pagoda ay hindi isang kumpletong Secret Realm Magic Weapon, ito ay maaari lamang ituring bilang isang semi-Secret Realm Magic Weapon, dahil kasama niya, ito ay hindi isang tunay na Secret Realm, ngunit isang espesyal na espasyo na nahukay na may kapangyarihan ng mga batas. Kabanata 2333 Misteryo Magical Powers. Pagkadagdag ng lalaki ay nakahinga ng maluwag ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, paano madaling lumitaw ang isang maalamat na bagay? Hindi ito alam ni Yezuan. Siyempre, kahit alam ni Yezuan, malamang na wala siyang pakialam. Sa oras na ito, si Yezuan ay nakatingin sa Nine Dragons Pagoda, bahagyang nagulat, dahil ngayon ang sistema ay dumating upang paalalahanan. Ding, ang system ay nag-prompt, ang isang item na puwersahang maaaring lunukan ng host ay nakita, at kung ang item na ito ay nilamon, ang host ay makakakuha ng law fragment. Siyempre magugulat si Yezuan, dahil may binigay talaga sa kanya si Limo. Ano ito? Sa pilitang paglunok, nakita kong itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay patungo sa hangin, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang na-activate kaagad. Ang Kowloon Pagoda, na patuloy na lumalaki, ay lumiit sa isang iglap, at nilamon ni Yezuan sa isang iglap. Katahimikan, lahat ay natahimik, kahit sina Limo ay tumingin kay Yezuan na natulala.
Siya, kinuha niya ang Kowloon Tower. Hindi alam ng mga tao na nilamon ni Yezuan ang Kowloon Tower, kaya naisip nila na direktang inalis ni Yezuan ang Kowloon Tower. Paano ito posible? Bagamat ang Nine Dragons Pagoda ay kailangang pinuhin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng lahat, ito ay itinuturing na isang bagay na hindi pag-aari, ngunit naglalaman ito ng kapangyarihan ng siyam na batas. Maliban kung mayroong espesyal na paraan ng pagkontrol, walang sinuman ang magagawa. Alisin siya, maliban kung mayroon kang kapangyarihan ng siyam na batas na iyon sa parehong oras. Ang ibig mong sabihin ay si Yezuan ay nagtataglay ng kapangyarihan ng siyam na batas. Imposible, talagang hindi ako naniniwala na kahit ang unang henyo ng ating Kunlun Realm Kunrankang ay nagtataglay lamang ng 8 uri ng kapangyarihan ng batas. Bakit may siyam na uri ng kapangyarihan ng batas si Yezuan? Oo, maaaring nagkataon lang, o si Yezuan ay may espesyal na bagay sa kanyang katawan na pumipigil sa Nine Dragons Pagoda. Isang bagong dating na may kapangyarihan ng siyam na batas, hindi ako naniniwala. Hindi alintana kung maniwala sila o hindi, si Yezuan ay nalubog sa tunog ng prompt ng system sa oras na ito. Ding, utos ng system, nilamon ng host ang Nine Dragons Pagoda at nakakuha ng mga fragment ng Law of Time, fragments ng Law of Puppets, fragments ng Law of Prosperity. Yezuan, umani ng siyam na uri ng mga fragment sa isang hininga. Bagamat may ilang mga fragment ng batas, hindi naiintindihan ni Yezuan ang paggamit. Halimbawa, ang batas ng kasaganaan, anong uri ng batas ito, gayunpaman, hindi ito naintindihan ni Yezuan. Ikaw, ibalik mo ang Nine Dragons Pagoda ko. Ang Kowloon Pagoda ay isang mahusay na kayamanan mula sa pag-alis sa bahay, at ito ay ganap na hindi pinapayagan na tumagas ito. Ngayon, nabawasan na ni Yezuan ang bigat ng Kowloon ni Limo. Paano mapapansin ni Yezuan si Limo, ngunit patuloy na pinuhin ang kanyang sariling pagbabawal? Dam Yezuan, papatayin kita, papatayin kita. Pinilit mo ako, ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang takot. Mga lihim na kapangyarihan ng mahika, ang selyo ng langit. Secret Magic. Bueno, hindi nakapag-react ang mga taong nanunood ng labanan. Hindi ko inaasahan na ang Young Master na ito mula sa bahay ay talagang may mahiwagang kapangyarihan. Ang mga mahiwagang kapangyarihan ng mahika ay walang katapusang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong kapangyarihan ng mahika, at mas malakas pa kaysa sa mga kapangyarihang mahika ng batas. Dahil ang mga esoteric na mahiwagang kapangyarihan ay hindi lamang bihira, ngunit maaari ring lumikha ng hindi maisip na mga resulta ayon sa kanilang likas na katangian. Sa isang iglap, habang ang Young Master ay malayo sa bahay bilang sentro, isang magaan na kurtina ang lumitaw kaagad. Makalangit na selyo, ito ay naging isang mahiwagang kapangyarihan na naghihiwalay sa lahat ng banal na kapangyarihan. Dapat mong malaman na ang lahat ng mahiwagang armas, lahat ng mahiwagang kapangyarihan, kung gayon ang pinakapangunahing kondisyon para sa paggamit ng mga ito ay banal na kapangyarihan. Kung ang lahat ng mga banal na kapangyarihan ay ihiwalay, nangangahulugan ito na ang mga tao sa loob ay hindi na makakagamit ng anumang mga banal na kapangyarihan. Takot, sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nagtataglay si Limo ng gayong mahiwagang kapangyarihan. Sa oras na ito, kahit ang matanda sa referee ay nakatitig lamang ng walang laman. Dagdag pa, kahit sino pa ito, basta pumasok dito, mahihiwalay sa kapangyarihan ng mahika, kahit na makapangyarihang tao, makakaasa lamang sa pisikal na pagbabasa. Bahagyang napakunot ang noo ni Yezuan, dahil naramdaman din niya sa oras na ito na ang kanyang banal na kapangyarihan ay direktang naharang. Nawala kaagad ang Thousand Beast Sword Attendant, mga mount sa antas ng Diyos, at iba pa. Sa kabutihang palad, naroon pa rin si Megatron, ngunit hindi nang ahas si Megatron na kontrolin ang Excalibur para umatake, ngunit direktang bumalik sa mga kamay ni Yezuan. Nawala rin agad ang dalawang higanteng nag-aaway, dahil sila rin mismo ang umaasa sa divine power para lumaban. Damn it, papatayin kita, papatayin kita. Si Limo ay patuloy na sumigaw doon, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang grupo ng mga puti na sundalong nakasuot ng sandata ang direktang lumitaw sa kanyang harapan. Kung walang banal na kapangyarihan, ang mga ordinaryong sundalong ito, na tila walang kapantay na mababang antas,
ay maaaring sumabog sa malakas na kapangyarihang panlaban. Ding, ang system ay nag-prompt, ito ay nakita na ang host ay nasa isang espesyal na espasyo, at ang banal na kapangyarihan ay naharang. Ding, nag-uudyok ang system, automatikong ina-activate ng system ang emergency plan, at ang halaga ng paniniwala ay automatikong na-convert sa banal na kapangyarihan. Bahagyang ngumiti si Yezuan, well, basta hindi ito makakaapekto sa kanyang sarili. Noong unang panahon, basta may kaunting lakas ka, hahanap ka ng paraan para mangolekta ng faith points. Siyempre, may dahilan ito. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng faith points ay hindi kasing simple ng iyong naisip. Noong sinaunang panahon, ang kapaligiran ay lubhang mabagsik, at ang mga banal na kapangyarihan na inilabas sa maraming lugar ay lubhang magulo, o kahit na walang mga banal na kapangyarihan. Simula noon, magkakaroon ng malaking epekto ang faith points. Natatakot ako na sa panahong ito ay hindi na nangongolekta ang mga tao ng faith points, at ngayon na ang God Realm ay naging matatag, ang divine power ay wala ng tiyak na impluensya. Ang mga pupi na sundalong iyon ay patuloy na sumugod kay Yezuan, na nakakaalam. Si Yezuan ay talagang kumaway at naghagis ng rune. Boom! Sa isang malakas na putok, isang malaking bowl ang apoy ang direktang bumagsak sa mga pupi na sundalo, at sa isang iglap, lahat ng mga pupi na sundalo ay nalipol. Imposible, imposible, bakit nagagawa mo pa ring gumamit ng divine power? I have activated the seal of the sky, wala man lang divine power dito, paano mo nagawa? Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Si Limo ay parang baliw, dahil ang mga pamamaraan ni Yezuan ay naging desperado sa kanya, at ang pag-atake ni Yezuan ay ginawa siyang labis na nakakatakot. Tanggang lalaki, hindi man lang nag-abala si Yezuan na umalis kay Mo para sa isang regular na pagpupulong, at nang mawala ito, si Megatron ay muling sinisingil ang Excalibur. Ang Heavenly Seal ay upang ganap na harangan ang lahat ng banal na kapangyarihan, kaya natural na kasama rin ito si Limo mismo. Sa sandaling ito, si Limo ay walang alinlangan na nasa isang kakon, walang banal na kapangyarihan, anong kapangyarihang lumaban ang mayroon siya. Boom! Isang espada, sa isang welga lang, napaalis si Limo. Ang selyo sa langit ay agad na nawala, dahil kalahating nawasak na si Limo sa oras na ito. Hindi siya pinatay ni Yezuan, kung tutusin, ito ang arena space ng Kunlun Realm, kaya si Yezuan ay kalahating nawasak na Diyosa lamang. Natatakot ako na kahit na mabawi ni Limo ang kanyang divine status, hindi na siya magiging malapit muli. Masasabing mas masakit sa kanya ang espada ni Yezuan kaysa sa pagpatay kay Limo. Nawawala ang kanyang cultivation base, na, kahit na maaari pa siyang mabuhay sa pamamagitan ng pag-alis ng tahanan sa God Realm, magiging parang langgam pa rin siya. Kabanata 2334, Pag-alis sa bahay para mag-shoot. Gayunpaman, ang pangunahing bagay ay walang paraan upang mahatulan si Yezuan, dahil ang kompetisyon sa espasyo ng arena ay kinakailangan lamang na huwag pumatay, ngunit hindi sinasabing hindi ito maaaring alisin, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maliban kung gumamit ng mga espesyal na kapangyarihang mahiwaga, kung hindi man, kung ikaw ay karaniwang natalo, imposibleng alisin ang pagtatanim ng kabilang partido. Kung hindi dahil si Limo mismo ang nagbukas ng Heavenly Seal na ito at nagbukod ng banal na kapangyarihan, hindi siya mapapawi ni Yezuan ng ganoon kadali. Masasabing siya ay nagpapahirap sa sarili, at hindi man lang niya nakukuha ang awa ng iba. Si Yezuan talaga ang nagkusa na tanggalin ang isang anak na unang umalis ng bahay. Sa oras na ito, pag-alis ng bahay at sinasabing posibleng hindi magalit, pinaplano pa rin nila kung paano patayin si Yezuan, ngunit ayaw nila, ngunit ginawa muna ni Yezuan. Siyempre, hindi sila naniniwala na si Yezuan ay makakapagtago pa rin sa lahat ng oras, hanggat itinigil niya ang hamon, kung gayon, maaari niyang gamitin ang mga taktika ng paghahalinhinan upang hamunin si Yezuan na kaladkarin si Yezuan pababa, kahit papaano, para hindi siya makapag-cultivate. Gayunpaman, nabigo ang planong umalis sa bahay sa huli, ang hindi nila inaasahan ay kinabukasan, naglunsad si Yezuan ng bagong hamon. Sa pagkakataong ito ay isang pangunahing disipulo ng isang subsidiary na pamilya na umalis sa bahay. Masasabing madaling talunin ni Yezuan kahit si Limo, kaya walang suspense na manalo sa taong ito. Ang paghamon sa taong ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras,
Kung lumipat ka sa ibang tao, natatakot ako na pipiliin mo ang pinakaangkop na kalaban ayon sa iyong sariling lakas, na siyang pangunahing panuntunan ng hamon sa ring. Ngunit hindi ito ginawa ni Yezuan, isa-isa niyang hinamon, basta ang isang taong may karelasyon na umalis sa bahay, hahamunin niya ito isa-isa, at hinding-hindi siya magpapakita ng awa, kahit na hindi niya patayin ang kalaban, ngunit tiyak na masasaktan ito ng husto sa kalaban. Sa loob lamang ng ilang buwan, malubhang napinsalan ni Yezuan ang mga pangunahing disipulo ng mga kaanib na pamilya na umalis sa bahay, na umabot sa mahigit 30 tao. Walang makakakita ng ganoong halatang provocation, masasabing umalis si Yezuanhe sa bahay hanggang sa punto ng hindi pagkakasundo. Sa araw na ito, naglabas ng hamon si Yezuan, at sa pagkakataong ito, hinamon niya ang ika-6,003 at ika-29 na pwesto sa listahan ng Lun. Walang suspense, ang taong ito ay isang alagad din ng isang subsidiary force na umalis sa bahay. Bukod dito, alam ng taong ito sa kanyang puso na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong talunin si Yezuan. Dalawa lang ang pagpipilian sa harap niya, si Yezuan ay lalaban at malubha siyang masugitan, o siya ang magkukusa na sumuko. Gayunpaman, ang pagkukusa na aminin ang pagkatalo ay isang napakakasuklam-suklam na pag-uugali sa Kunlun Realm. Kapag ginawa mo ito, hindi banggitin na hindi mo na magagawang ibaba ang tingin sa iyo mula ngayon, ang pangunahing bagay ay mawawala sa iyo ang challenge qualification ng Kunbang at Lanbang magpakailanman. Yezuan, pinipilit nito ang taong iyon na gumawa ng mahirap na pagpili. Kuya, hindi mo hahayaang maging napakayabang ni Yezuan, mag-utos ka, patayin natin ang batang iyon ng diretsyo. Sa oras na ito, sa isang silid, mahigit 100 tao ang nagtipon, at ang pinuno ay walang iba kundi ang 7th Young Master na umalis ng bahay. Ang taong ito ay isang master na nireranggo ng 172 sa Kun list, at ang kanyang lakas ay hindi maarok, at siya ang may pananagutan sa lahat ng mga aksyon laban kay Yezuan. Gawin mo, paano mo ito gagawin? Ang batang ito ay nagtatago sa Kunlun Realm at hindi makalabas, maaari pa ba natin siyang patayin sa Kunlun Realm? Kuya, sinong nagsabing hindi lalabas ang batang ito? Nabalitaan kong may kasambahay siya sa labas. Ngunit bagaman siya ay nominally isang katulong, sa tingin ko ay hindi ganoon ka-simple, mayroong 10 Rune Master sa paligid ng kasambahay na ito. 10 Rune Masters at isang babaeng nagmamalasakit sa bata, posible ba, hindi mo ba siya maakit? Ang ibig mong sabihin ay pain sa mga taong iyon. Hindi, kilala ko ang mga taong iyon. Sila ang mga tao ng Divine Rune Clan, at ang Divine Rune Clan ay palaging pinuprotektahan ang mga pagkukulang, at kung gagawin natin ito ay katumbas ng pananakit sa buong Divine Rune Clan, na talagang hindi katanggap-tanggap. Sino ang nagsabing may kinalaman tayo sa mga Rune Master na iyon? Kailangan lang nating magpasa ng mensahe para makalabas, at pagkatapos, sa bitag, hindi ako naniniwala na hindi makakamit ni Yezuan ang pain. Ayan, oo, tapos, pwede mo nang ayusin. Hindi alam ni Yezuan na may binabalak na pagsasabuatan laban sa kanya. Kailangan kong aminin na ang mga taong ito ay nahulaan pa rin ng tumpak. Alam na si Yezuan ay labis na nagpoprotekta, ngunit naghahanap din sila ng kamatayan ng mag-isa. Sa araw na ito, pagkatapos talunin ni Yezuan ang kanyang kalaban, pipili na sana siya ng susunod na kalaban, ngunit isang transmission note ang dumating kay Yezuan. Masasabing halos walang tao na maaaring gumamit ng transmission note para mahanap si Yezuan, kaya nagulat pa rin si Yezuan. Gayunpaman, nang buksan ni Yezuan ang transmission note, agad siyang nagalit. Dahil ang nilalaman sa transmission note ay ang lumilipad na usok at sila ay kontrolado na, kung ayaw ni Yezuan na mamatay sila, pumunta kaagad sa Desolate Mountain. Ang Desolate Mountain ay isang napakamapanganib na lugar, dahil ito ay puno ng lahat ng uri ng masasamang banal na hayop, at mayroong lahat ng uri ng mga panganib, at walang mga kayamanan na dapat alagaan, kaya sa pangkalahatan, kakaunti ang mga tao ang pupunta doon. Matapos makuha ni Yezuan ang balita, hindi siya tumigil sandali, at dirdiretsong tumakbo patungo sa Desolate Mountain. Sa oras na ito, sa labas ng Desolate Mountain, mahigit 100 malalakas na tao ang tinambangan doon, ngunit, siyempre, walang mga taong umalis sa bahay, ngunit ang lakas ng mga taong ito ay napakalakas, at ang pinakamababa ay umabot sa Divine Monarch Realm.
Mayroong kahit isang super powerhouse sa Superior God Monarch Realm, ito ang ritmo na malinaw na gustong patayin si Yezuan. Gayunpaman, kahit na alam ni Yezuan na ito ay isang bitag, imposibleng hindi ito maipasa. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Desolate Mountain. Ikaw si Yezuan, isang lalaki mula sa pang-apat na baitang Middle God Monarch Realm ang nakatitig kay Yezuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Siyempre, mayroon siyang kwalipikasyong iyon, dahil isa siyang gitnang God Monarch na kaharian, at sa harap ni Yezuan, mayroon siyang matinding lakas na malampasan. Oo, ako si Yezuan, nasaan sila? Tumingin si Yezuan sa lalaking iyon, at hindi siya natatakot sa kanyang cultivation. Haha, boy, mukhang napakahalaga sa iyo ng pagkuha ng mga babae. Huwag kang mag-alala, magaling sila, dahil hindi namin sila nahuli, at kung gusto ka naming patayin, hindi namin kailangan ng anumang paraan. Nang marinig na ayos lang si Feiyan, lihim na nakahinga ng maluwag si Yezuan. Dahil si Yezuan at ang iba ay magaling, si Yezuan ay natural na hindi mananatili. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kalaban ay masyadong malakas, at ito ay hindi isang bagay na maaaring pantayan ni Yezuan. System, I activate ang Wings of the Gods teleportation ability, umalis na tayo rito. Ding, ang system ay nag-uudyok, pakitanda na ang lugar na ito ay may espesyal na pagbabawal, at ang host ay hindi maaaring gumamit ng anumang uri ng teleportasyon dito. Ano ba? Nagulat si Yezuan, hindi ba siya makakapag-teleport palayo, tila sa pagkakataong ito ay magulo na naman. Oo naman, sa oras na ito, narinig ko ang lalaki mula sa gitnang God Monarch Realm na nagsabi, "Anak, kami ay kumikilos din sa mga utos, maaari kang pumunta sa kalsada ng may kapayapaan ng isip. Patayin mo ako, patayin mo siya." Panipi. Sa isang iglap, dalawang lalaki mula sa mababang God Monarch Realm ang sumugod kay Yezuan. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na siya ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito. Kung siya ay talagang lumaban, masasabing si Yezuan ay walang pagkakataon na manalo. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100 malalakas na tao sa kabilang panig. Kabanata 2335, pinilit na umalis. Paanong hindi maintindihan ni Yezuan ang katotohanan ito? Sa oras na ito, 2 tao lang talaga ang ipinadala ng mga taong iyon dahil minamaliit nila si Yezuan. Walang alinlangan na pagkakataon ito ni Yezuan, at masasabing ito lang ang tanging pagkakataon. Thousand Beast Sword Attendant, Flower God Sword Attendant, ibigay mo sa akin. Casual na ipinatawag ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Attendant at ang Incarnate Sword Attendant, at sumugod patungo sa kaaway, ngunit si Yezuan mismo ay tumalikod at tumakas. Harangin mo, hulihin mo siya para sa akin, huwag mo siyang hayaang makatakas. Talagang sinabi ni Yezuan na siya ay tatakas kung siya ay tumakas, at sa ilang sandali, ang mga taong iyon ay walang oras na mag-react, kaya mabilis lang silang mahabol. Saan kaya mag-aalaga si Yezuan ngayon? Direkta niyang inilunsad ang kanyang buong bilis at patuloy na tumakas. Kahit na ang bilis ni Yezuan ay napakabilis pa rin, ang pagtatanim ng kaaway ay mas mataas kaysa kay Yezuan, kaya sa sandaling ito, mahirap para kay Yezuan na talagang makatakas mula sa pagtugi sa mga taong ito. Anong gagawin? Nagulat si Yezuan sa kanyang puso, kapag hindi na naabutan ng mga taong ito, may isip ang resulta. Mabilis na nag-isip ng paraan si Yezuan sa kanyang puso, ngunit isa-isa lang siyang mavito. Sa pagitan ng paghabol at pagtakas, isang taong may napakabilis na bilis ay nakikipagbuno na kay Yezuan palapit ng palapit. Naturally, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Kapag si Yezuan ay napigilan ng taong ito, pagkatapos ay haharapin niya ang pagkubkob ng higit sa 100 super powerhouse, at sa oras na iyon, wala nang pagkakataong makatakas. Anong gagawin? Ano ang maaaring gawin upang makaahon sa kasalukuyang suliranin? Naisip ni Yezuan sa kanyang puso habang siya ay tumakas. Bigla, naisip niya ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Dahil gusto ni Yezuan na lumahok sa Main God Battlefield Ring Challenge, kalaunan ay binigyan ni Mian si Yezuan ng Teleportation Talisman, at ang lugar kung saan siya nag-teleport ay ang Main God Battlefield. Sa madaling salita, maaari lamang pumunta si Yezuan sa Main God Battlefield ngayon, at maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makatakas.
Gayunpaman, ang panganib sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos ay masasabing labis na nakakatakot, kahit na hindi pa nabubuksan ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, ito ay lubhang mapanganib. Masasabing isa lamang itong lugar ng siyam na pagkamatay at isang buhay, at sa kasalukuyang lakas ni Yesuan, ang isa ay malas, o maging mortal. Anong gagawin? Mabilis na nag-isip si Yesuan sa kanyang puso. Ding, alarm, alarm, host sa ilalim ng nakamamatay na pag-atake, host sa ilalim ng nakamamatay na pag-atake. Ding, automatikong kinukuha ng system ang depensa, at tinanggal ang banta. Ding, alarm, alarm, ang host ay nasa ilalim ng isang nakamamatay na pag-atake muli. Boom! Ipinagtanggol ng system si Yesuan laban sa unang pag-atake, ngunit huli na para harangan ang pangalawang pag-atake. Sa isang iglap, natambo si Yesuan ng napakalakas na puwersa. Habang nasa daan, direktang bumagsak si Yesuan sa mahigit 100 bundok na magkakasunod, at pagkatapos ay nakahinto siya, at sa wakas ay lumitaw ang kalaban. Ito ay ang lalaki mula sa Supreme God Monarch Realm, aktwal na kumilos siya ng personal. Anak, hindi mo dapat saktan ang isang tao na hindi mo kayang masaktan, pagkatapos, magdusa ng kamatayan. Biglang umatake ulit ang lalaki, alam na alam ni Yesuan na kapag siya ay nataman, tiyak na mamamatay siya. Mukhang makapasok ka lang sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. System, gamitin ang Main God Battlefield Teleportation Charm. Ding, na-activate ang teleportation. Matagumpay ang teleportation. Sa isang iglap, nawala si Yesuan. Noong ginamit ni Yesuan ang teleportation, nakoma agad siya, at hindi niya alam kung gaano katagal bago siya nagising. Nang magising si Yesuan, nalaman niyang siya ay sadyang miserable, ang Superior God Monarch Realm, kahit na walang dating titulo ng Superior God Monarch Realm, sapat na ang pagpatay kay Yesuan ng Inferior God Monarch Realm, at ngayon ay nagawa ni Yesuan na magkaroon ng maliit na buhay, na mabuti na. Dam, umalis ka sa bahay. Galit na sambat ni Yesuan, kahit hindi niya sabihin, alam niya kung sino ang bumaril sa kanya. System, gumamit ng instant recovery. Direktang nag-order si Yesuan. Ang agarang paggaling ay maaaring magbigay daan kay Yesuan na mabawi ang lahat ng mga pinsala sa isang iglap, ngunit ang oras ng paglamig ay napakatagal. Ding, nagpapagaling na ang host sa mga sugat niya. Ding, ibalik agad ang cooldown time, 76 years. Oo naman, ang oras na ito ay talagang mahabang panahon, ngunit ipinapakita din ito kung gaano kabigat ang pinsala ni Yesuan sa pagkakataong ito. Pagkatapos lamang na gumaling mula sa kanyang mga sugat ay napagmamasdan ni Yesuan ang kanyang paligid. Kailangan kong sabihin na ang swerte ni Yesuan sa pagkakataong ito ay talagang maganda. Kung hindi mo bubuksan ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos at pagkatapos ay gamitin ang teleportation charm upang mag-teleport, ikaw ay random na may teleport. Ngunit sa pagkakataong ito, si Yesuan ay talagang na-teleport lamang sa edge area, paanong hindi ito matatawag na mapalad? Siyempre, ang pinakamahalagang bagay para kay Yesuan ngayon ay ang makahanap ng exit sa Kunlun Realm. Pagkatapos ng lahat, ito ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. Kung hindi mahanap ni Yesuan ang tamang labasan, natatakot ako na sa sandaling lumabas siya, direkta siyang papatayin. Ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos ay napakalaki, maaaring isipin ng ilang tao na ito ay isang larangan ng digmaan, kaya natural na walang mga banal na hayop o katulad nito. Gayunpaman, ito ay isang napakamaling ideya. Sa katunayan, sa anumang larangan ng digmaan ng mga pangunahing Diyos, magkakaroon ng mga banal na hayop na mapupuksa. Sa pangkalahatan, nakasanayan na ng mga tao na tawagin itong isang war beast. Ang ganitong uri ng war beast ay iba sa uri ng war beast na ginagamit upang lumahok sa mga labanan. Ang ganitong uri ng war beast ay isang espesyal na pag-iral na gumagamit ng digmaan bilang pagkain at kumakain sa mga bangkay ng mga Diyos na namatay sa labanan. Maraming uri ng mga hayop sa digmaan, at ang pinakakaraniwan sa kanila ay ang espiritong katawan na nabuo ng immortal na kaluluwa ng isang malakas na tao na namatay sa digmaan. Ang mga espiritong ito sa pangkalahatan ay nagpapanatili ng ilang mga instinct sa pakikipaglaban, ngunit wala silang katalinuhan, at mayroon lamang silang konsepto ng brutal na pagpatay sa kanilang mga puso. At ang isa pang karaniwang war beast ay isa ring uri ng espiritong katawan,
ngunit ito ay pinalaki kasama ng bangkay ng Diyos na namatay sa labanan bilang pagkain. Ang ganitong uri ng banal na hayop ay may tiyak na dami ng karunungan, at ang lakas ay napakalakas din. Siyempre, sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, mayroon ding mga espesyal na tao, tulad ng mga adventurer na pumupunta upang maghanap ng mga pagkakataon sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, o mga espesyal na sekta na naglilinang ng ilang kakaibang supernatural na kapangyarihan at hindi makikilala ng labas ng mundo, at iba pa. Sa madaling salita, ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, kapag hindi ito binuksan, ay isa ring hiwalay na pag-iral, at ito ay mas mapanganib at nakakatakot. Si Yezuan ay isang beses na nakapunta sa main god battlefield, ngunit sa pagkakataong iyon, ito ay medyo hindi mabilang na beses na mas ligtas, at higit pa rito, ang pangunahing god battlefield na pinasok niya sa Moshang 100 Realm sa simula ay hindi may kukumpara sa main god battlefield ng Kunlun God Domain. Ang mga ito sa panimula ay dalawang magkaibang antas ng pag-iral. Si Yezuan ay maingat na sumulong upang maiwasan ang pagtugis ng mga taong umalis sa bahay. Tumakas siya rito, ngunit ang lugar na ito ay mas nakakatakot kaysa sa paghahanap ng pag-alis ng bahay. Tumigil ka, biglang may narinig na boses sa tabi ni Yezuan. Oo, ito ay nasa paligid. Ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay mabuti na, at mayroon ding tulong ng sistema, ngunit hindi ko inaasahan na ang lahat ay nasa paligid ngunit hindi napansin. Huminto si Yezuan at direktang lumingon. Nakita ko na sa likod niya, may 3 lalaki at 2 babae. Ang mga mahiwagang armas at damit sa katawan ng mga taong ito ay napakagulo, ngunit ang antas ay medyo maganda. Malinaw naman, sila ay kinuha mula sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Ding, System Prompt, Target Designation, ang pinakamababang rank Middle True God Realm, ang pinakamataas, ang King Level Upper Grade True God Realm. May 5 tao, lahat sila ay may titulo ng dating korona. Bahagyang nabigla si Yezuan sa kanyang puso, huwag mong tingnan ang 5 taong ito ay pawang True God Realm, at si Yezuan ay isa ring God Monarch Realm, ngunit Yezuan mangyaring gabayan, kung siya ay talagang lumaki, natatakot ako na hindi siya makakakuha ng kahit kaunting mura. Boy, sino ka, saan ka galing, at bakit mo pinasok ang Skeleton Village ko? Kabanata 2336, Mahiwag ang lupain. Bone Village. Ano ang lugar na ito? Galing pa rin ako sa labas, at orihinal na gusto kong makahanap ng ilang mga kayamanan mula dito. Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso na ang mga taong ito ay maaaring sila rin ang pumasok dito upang manghuli ng mga kayamanan, kaya sumagot siya. May tao sa labas. Adventurer. Sinusubukan mong magsinungaling sa amin. Isang batang babae ang tumayo at nagtanong kay Yezuan, maging ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay nagsimulang umilo. No, I didn't lie to you, galing talaga ako sa labas. Gusto mo pa kaming magsinungaling, pang-5 area na ito, kayong mga adventurer, sa una at pangalawang rehiyon lang mag-ooperate, not to mention our 5th area, kahit 3rd region, bihira kayong pumunta, sabihin mo, sino ka? Ano ang 1, 2, at 3 lugar, hindi maintindihan ni Yezuan. Uulitin ko, galing ako sa labas, at pumunta ako dito sa Lord God Battlefield para lang maghanap ng mga kayamanan mula sa battlefield. Pero nung nag-teleport ako, nandito lang ako. Naka-teleport, diretso sa ating ika-5 distrito. Ito, kuya, ano sa tingin mo? Let's let the elders decide later. Sabi ng isang matandang taga-nayon. Pagkatapos, pinamunuan nila si Yezuan at naglakad patungo sa harapan. Gayunpaman, habang sumusulong si Yezuan, lalo siyang natakot dahil ang nakita ni Yezuan dito ay ang lahat ay may titulong korona sa harapan, kahit na ito ay isang bata sa kaharian ng mga Diyos at tao, siya talaga ang may titulo ng korona sa harapan. At karamihan sa mga taong ito ay hindi bababa sa pamagat ng pre-level na korona. Sino ang mga taong ito? Si Yezuan ay may hindi mabilang na pagdududa sa kanyang puso. Hindi nagtagal, dinala si Yezuan sa isang simpleng nayon, oo, isang nayon, ngunit anumang bagay na ginamit sa pagtatayo ng nayon na ito ay naging isang magic weapon. Maging ang stone tablet na nakatayo sa pasukan ng village ay isang bihirang magic weapon, tulad ng Buzhao Mountain Seal na ginamit ni Yezuan dati. Gayunpaman, ang karamihan sa mga magic na armas dito ay sira.
Hindi nagtagal, dinala si Yezuan sa isang bahay ng espada na ganap na gawa sa mga sirang espada, at ilang matatandang lalaki ang nagtitipon doon. Elder, nakita namin ang kaina-hinalang taong ito sa pasukan ng village. Siya ay nag-claim na mula sa labas, at hindi ko ito makumpirma, kaya kailangan namin siyang dalhin. Sa oras na ito, nakatingin si Yezuan sa mga matatandang ito, ngunit habang tinitingnan niya ito, lalo siyang natakot. Ang isa sa mga matatanda ay talagang may titulo ng Royal Pre-Crown. Ano ang iyong pangalan, binata? Tanong ng isang elder kay Yezuan. Si Yezuan ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, at direktang sumagot, sa ilalim ni Yezuan. Panipi, oh, Yezuan, Yezuan? Sinabi mo na pumasok ka mula sa labas. Pagkatapos ikaw ay isang explorer? Ikaw ay isang explorer? Paano ka nakapasok sa aking ikalimang lugar? Alam mo, kahit na dumating ng personal ang iyong Diyos na Panginoon, imposibleng mahanap ang ikalimang bahagi ng aking pintuan. Ang laking hininga, sinabi pa niya na kahit dumating ang Diyos ay hindi niya sila mahahanap. Bahagyang nagulat si Yezuan, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na itago ito, at direktang hinabol at pinatay ang kanyang sarili, at sa pagmamadali, ginamit niya ang teleportation charm at pagkatapos ay pumunta dito para sabihin ito. Nakikita ko, sa katunayan, ang mga patakaran ng aking ikalimang rehiyon ay lumuwag sa loob ng ilang araw. Kung ikaw ay isang random na teleportation charm na ginamit ni Shi, maaari ka ring lumitaw sa aking ikalimang rehiyon, o hindi, dahil narito ka, maaari itong ituring na iyong kapalaran, kung gayon, maaari kang manirahan dito. Senyor, natatakot ako na ito ay hindi nararapat, maglakas loob na tanungin ang mga nakatatanda kung alam nila kung saan mayroong isang teleportation array upang lumabas, at pagkatapos ay mas mahusay na umalis. Siyempre, ayaw ni Yezuan na manatili dito, tutal, marami pa namang bagay na naghihintay sa kanya sa labas. Haha, boy, gusto mong umalis dito? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Hindi ba't sinabi ng nauna na ito ang ikalimang rehiyon? Kaya natural na nasa main god battlefield din ito. Haha, oo, ito ay nasa battlefield pa rin ng iyong pangunahing Diyos. Ngunit ano sa palagay mo ang ikalimang lugar? Sa tingin mo ba ito ay bahagi ng pangunahing Diyos na espasyo sa iyong mga mata? Talagang tumawa ang matanda, na nagpagulo kay Yezuan. Hindi ba? Kaina-hinalang tanong ni Yezuan. Hindi naman, tingnan natin kung ano itong 5th region. Nakita ko na casual na iwinagayway ng elder ang kanyang kamay, at sa paanan ni Yezuan, ang orihinal na lupain ay biglang nawala, at ang lumitaw ay isang light curtain lang. Sa pamamagitan ng light curtain, makikita talaga ni Yezuan ang lahat sa ibaba. Dito, ito pala ay nasa langit sa itaas ng main god battlefield. Hindi ito ang langit, bagamat hindi ito masabi ni Yezuan ng malinaw. Ngunit tiyak na wala ito sa langit sa itaas ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal, sinagot ng elder ang mga pagdududa ni Yezuan. Tingnan mo, doon, ito ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos sa iyong bibig, ang aking ikalimang lugar, na talagang wala. Wala, anong ibig mong sabihin? Ang larangan ng digmaan ng mga pangunahing Diyos ay natural na hindi umiiral noong unang panahon, at tiyak na dahil sa digmaan ng mga Diyos noong sinaunang panahon kung kaya't nabuo ang kasalukuyang mundo. Gayunpaman, sa panahon ng digmaan ng mga Diyos, ang ilang mga napakalakas na tao ay nagtayo din ng walang laman ng mga lihim na kaharian. Ang mga lihim na kaharian na ito ay walang nilalang, walang paraan upang makapasok, at natural na walang paraan upang makalabas. Ang mga lihim na kaharian na ito ay ang mga lihim na kaharian ng kawalan. Ang Void Secret Realm ay umiiral, ngunit wala rin, dito, ito ay isang lugar na pinapaboran ng batas, itinayo ng batas, gusto mong lumabas. Hehe, sa tingin mo posible ba? Nang marinig ito, natigilan si Yezuan at sabik na nagtanong, ngunit, nakapasok na ako, bakit hindi ako makalabas? Panipi, anong uri ng walang laman na lihim na kaharian? Hindi pa ito narinig ni Yezuan, bagamat naniniwala siya na imposible para sa mga taong ito na linlanggan ang kanilang sarili, ngunit hindi maaaring makulong si Yezuan dito sa lahat ng oras. Nasabi ko na ang pagpasok mo ay nagkataon lang dahil maluwag ang batas, pero kung maluwag ang batas, mahirap man lumitaw minsan sa libu-libong taon, at sa tuwing lilito, hindi man lang matukoy ang tagal ng panahon,
at hindi ko alam kung saan ito lalabas, kaya paano ka makakalabas? Wala na ba talagang paraan? Si Yezuan ay labis na ayaw sa kanyang puso, ayaw niyang makulong dito sa lahat ng oras, na nakulong sa tinatawag na Void Secret Realm na ito. Siyempre, hindi imposible, kapag ang titulo ng korona sa harapan mo ay umabot sa antas ng emperador, at kasabay nito ay nagtagumpay sa kapangyarihan ng higit sa 6 na batas, makukuha mo ang titulo ng Void Messenger, at pagdating ng panahon, natural kang makakaalis. Ang pamagat ng korona ng ranggo ng hari. Ang kapangyarihan ng 6 na batas. Marahil ang kapangyarihan ng 6 na batas ay wala kay Yezuan, ngunit ang titulo ng korona sa harapan na antas ng emperador ay napakahirap. Pero at least, pagkakataon din na hindi. Mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Yezuan, sa pagkakataong ito, talagang nasa malaking problema siya. System, may paraan ka ba para makaalis? Ding, ang system ay nag-uudyok. Ang host ay nakulong sa isang espesyal na espasyo, at ang sistema ay hindi makakatulong. Bueno, walang paraan para sa sistema, maaaring dito lang talaga makukulong si Yezuan. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang bilis ng oras sa pagitan dito at sa labas ng mundo ay 1,000 hanggang 1. Iyon ay, ang host ay narito sa loob ng 1,000 taon, at ang labas ng mundo ay lumipas lamang ng 1 taon. Ang bilis ng oras ay iba, ngunit ano ang silbi ni Yezuan? Kahit na tumagal ito ng libu-libong taon, hindi sigurado si Yezuan na makukuha niya ang titulong Imperial Crown. Ano ang gagawin, ano ang eksaktong gagawin, para makaalis dito? Kabanata 2337 5,000 taon. Sa loob ng mahabang panahon sa hinaharap, iniisip ni Yezuan ang problemang ito, ngunit sinubukan niya ang lahat ng kanyang pamamaraan, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Mukhang wala na talagang ibang paraan kung hindi makuha ang titulong sugo ng kawalan. Habang lumalalim ang pangunawa ni Yezuan sa lugar na ito, alam din niya na ang mga tao dito ay pawang mga sinaunang relic, kaya masasabing ang lugar na ito ay isang sinaunang lihim na kaharian, ngunit ito ay isang napakaliit at espesyal na sinaunang lihim na kaharian. Dahil wala nang ibang paraan para makaalis dito, kaya lang subukan ni Yezuan ang kanyang makakaya upang maging isang uri ng walang bisang mensahero. Walang kamalay-malay, si Yezuan ay narito na sa loob ng 1,000 taon, at sa 1,000 taon na ito, patuloy niyang nakikita ang kapangyarihan ng batas, ito ang lugar kung saan pinapaboran ng batas, at kahit minsan, ang kapangyarihan ng batas ay maaaring mahawakan sa pamamagitan ng pag-abot. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng batas dito ay kumpleto, kaya hindi makukuha ni Yezuan ang kapangyarihan ng batas sa pamamagitan ng paglamon dito. 1,000 taon, 1,000,000 taon, sa wakas ay nagtagumpay si Yezuan sa kapangyarihan ng 4 na batas. Ang unang batas ay ang rune law na pinagkadalubhasaan ni Yezuan sa ilalim ng gabay ng isang elder. Ang panuntunang ito ay maaaring mukhang walang silbi, ngunit ang isang rune master na pinagkadalubhasaan ang batas ng rune ay magagawang lumikha ng mga rune sa kanyang sarili, sa halip na gumawa lamang ng mga rune na natitira mula sa kanyang mga nauna. Ang pangalawang batas, na nakuha rin sa ilalim ng patnubay ng nakatatanda, ay ang tuntunin ng kawalan. Ang Void ay isang natatanging batas ng Void Secret Realm na ito, maaari mong sabihin na siya ay umiiral, o maaari mong sabihin na siya ay hindi umiiral, at ito rin ay isang batas na lahat ng naninirahan sa Void Secret Realm ay makakabisado, dahil ang batas na ito ay hindi masyadong matagal upang maunawaan, syempre, ang premise ay nasa Void Secret Realm. Tungkol naman sa ikatlong batas, ito ay batas ng kalawakan, ang dulot ng batas na ito kay Yezuan ay ang kakayahang katumbas ng walang katapusang teleportasyon, syempre, ang pagkonsumo ay napakabigat din. Ang pang-apat na batas ay tinatawag na Plain Law, ang batas na ito ay may tiyak na kaugnayan sa batas ng kalawakan at sa batas ng kawalan. Pagkatapos na makabisado ni Yezuan ang dalawang batas ng kalawakan at kawalan, hindi niya sinasadyang pinagkadalubhasaan ang batas na ito. Kasama ng 4 na batas na ito, kasama ang Devouring Law at ang Puppet Law na taglay ni Yezuan, taglay na ni Yezuan ang kapangyarihan ng 6 na batas. At dahil sa kapangyarihan ng 6 na batas na ito, direktang taglay din ni Yezuan ang titulo ng korona sa harapang antas ng hari. Gayunpaman, kung gusto mong maabot ang Royal Pre-Crown title, malayo pa ang mararating. Isa pang 1,000 taon, sa 1,000 taon na ito,
si Yezuan ay patuloy na nag-aaral ng mga pagbabawal, rune, alchemy, at forging. Sa wakas, muli, na-promote siya sa first level pre-crown title at naabot ang emperor level pre-crown title. Gayunpaman, ang huling imperial na ranggo ay umabot kay Yezuan ng buong 3,000 taon. At sa nakalipas na 3,000 taon, ang tanging ani ni Yezuan ay ang kagustuhang lumaban. Oo, sa nakalipas na 3,000 taon, si Yezuan ay nakikipaglaban sa mga tao dito, na nakaharap sa Diyos-tao na kaharian. Pagkatapos, si Yezuan ay pinigilan ang kanyang sariling kaharian sa Diyos-tao na kaharian, at hindi man lang niya ginagamit ang pamatay Diyos na espada, gayon din ang lahat ng mga lingkod ng espada. Sa harap ng True God Realm, pinigilan niya ang kanyang cultivation sa True God Realm. Patuloy na lumaban gamit ang iyong sariling mga instinct, at patuloy na patalasin ang iyong kalooban na lumaban. Sa wakas, tumagal ng 3,000 taon para ma-promote si Yezuan sa titulo ng Imperial Pre-Crown. 5,000 taon, bagamat sa labas ng mundo, ito ay 5 taon lamang, ngunit si Yezuan ay talagang nakaranas ng 5,000 taon. Sa wakas, naging emissary of nothingness siya. Oras na para magpaalam, oras na para lisanin itong 5th District. Natatakot ako, maliban kay Yezuan, hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng lugar na ito. Void Secret Realm, Mysterious Secret Realm. Yezuan, napag-isipan mo na ba, sa sandaling umalis ka dito, kahit na alam mong nandito tayo, ngunit wala ka ng paraan para bumalik, sigurado ka bang gusto mong umalis? Ang dakilang elder ay tumingin kay Yezuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili. Sa loob ng 5,000 taon, si Yezuan at ang dakilang elder na ito ay nagkaroon na ng malalim na pagkakaibigan. Great Elder, huwag kang mag-alala, sinabi mo na hanggat mayroon kang titulong supreme rank at master ng ilang mga espesyal na batas, pagkatapos ay posible na bumalik, mayroon akong dahilan upang umalis, ngunit naniniwala ako na maya-maya, babalik ako dito. Bueno, dahil nakapagdesisyon ka na, kung gayon, lumabas ka. Sa ibaba ay ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos sa iyong bibig, na proyekto mo rin ito minsan, at tiyak na maraming mga pakinabang, dahil handa ka nang umalis, kung gayon, dadalhin kita sa mahiwagang lugar sa unang lugar sa pagkakataong ito ay isang regalo sa pamamaalam para sa iyo. Ang pagpapakita nito ay isang espesyal na termino sa larangan ng kawalan. Matapos ma-master ang Void Law, ang mga tao sa Void Realm ay maaaring bumaba sa Main God Battlefield sa ibaba sa pamamagitan ng projecting ng kanilang mga clone, at masasabing itong mga sirang magic weapon sa village na ito ay siya rin ang kanilang kinukolekta sa battlefield kapag sila ay naiinip. Siyempre, dahil hindi sila maaaring lumabas, ang mga bagay na ito ay maaari lamang nilang itapon sa kanilang kalooban, kaya naman dumating si Yezuan sa simula, at malalaman ng 3 lalaki at 2 babae ang tungkol sa mga adventurer at iba pa. Sa katunayan, ang mga tao ng Void Realm ay gumagamit ng isang pares ng hindi nakikitang mga mata upang pagmasdan ang lahat ng nangyayari sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos na ito. Hindi nagtagal, dinala ng dakilang elder si Yezuan sa isang misteryosong lugar sa pamamagitan ng projection, at ang buong paligid dito ay nakakulong sa kapangyarihan ng magulong batas, kaya natatakot ako na kung wala ang pamumuno ng Great Elder, hindi malalaman ni Yezuan dito. Yezuan, kumilos na tayo, kung ano ang matutuklasan mo, kung ano ang makukuha mo. Ito ay nakasalalay lamang sa iyong sariling pagkakataon, ang kapangyarihan ng batas dito ay napakagulo, kapag nasira ang iyong salamin, pagkatapos, maaari ka lamang bumalik ng walang dala. Tumango si Yezuan, nang walang pag-aalinlangan, at diretsyong pumasok dito. Marahil para sa iba, talagang matagal ito, o pumili, ngunit para kay Yezuan, hindi na kailangan, anuman ang nasa kanya, pumunta ka lang at tanggapin ang lahat ng lumalamon na espasyo sa isang kagat. Ang iba ay natakot sa kapangyarihan ng mga magulong batas na iyon at hindi nang ahas na kolektahin ang mga ito ng kusa, ngunit si Yezuan ay hindi matatakot. Ito ay isang malaking bagay, gumawa lamang ng isang lugar sa lumalamon na espasyo at hayaan ang magulong mga batas na ito na manatili. Kaya naman, mabilis na pumunta si Yezuan at mabilis na bumalik. Hindi na nagtanong pa ang Great Elder, ngunit pinanood si Yezuan na naglalakad patungo sa gilid ng Void Secret Realm na ito ng hakbang-hakbang.
Pagkatapos maging isang void messenger, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang isang magaan na kurtina ay mabubuo sa paligid ng katawan, at hanggat ang maliwanag na kurtina ay umabot sa gilid ng void secret realm, ito ang magiging pinakamahusay na paraan ng pagtatago, oo, ang batas ng tagapag-alaga ng void realm, at hindi ito aatake. Nang lumabas si Yezuan, nagpakita na siya sa itaas ng totoong Lord God battlefield. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo, walang kabuluhan, wala, kahit anong paraan ang ginamit niya, dito, walang mahanap. Ngunit alam ni Yezuan na sa itaas nito, mayroong isang grupo ng mga tao na nanirahan kasama niya sa loob ng 5,000 taon, na tahimik na nanunood sa kanya, at ang kanyang kilos ng pag-angat ng kanyang ulo ay maaaring tumagal doon ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa rate ng daloy ng oras. Lumingon si Yezuan, nang walang pag-aalinlangan, at direktang lumipad sa malayo. Sa Void Secret Realm, nakita na ni Yezuan ang labasan. Kabanata 2338, Magkusa. Para sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, hindi sinabi ni Xuanzhao na mayroong anumang bagay na dapat tandaan. Ang tanging bagay na nagpaalala kay Yezuan ay ang mga taong iyon sa Void Secret Realm. Hindi ko alam kung ilang iba pang espesyal na pag-iral na katulad ng Void Secret Realm ang mayroon sa God Realm, ngunit alam ni Yezuan na sa Kunlun Divine Domain, mayroong Void Secret Realm, at mayroong Void Secret Realm kung saan siya nanirahan sa loob ng 5,000 taon. Si Yezuan ay nawala sa loob ng 5 taon, at maraming tao ang nagbabalita na marahil ay nahulog na si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagkasala at umalis sa bahay, kaya paano niya siya pakakawalan kapag siya ay umalis sa bahay? Sa banal na kaharian, ang 5 taon ay hindi isang mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga Diyos ay maaaring umatras sa loob ng 10 milyong taon. Ngunit si Yezuan ay biglang naantala nang siya ay patuloy na naghahaman, at pagkatapos ay natahimik siya, na hindi maiwasang magtaka sa mga tao kung siya ay napatay sa pamamagitan ng pag-alis ng bahay. Siyempre, para sa karamihan ng mga tao, wala silang pakialam sa buhay at kamatayan ni Yezuan. Sa makatuwid, sa Kunlun Realm, walang kaunting pagbabago dahil sa pagkawala ni Yezuan. Ang huling karanasan ay nagpaunawa kay Yezuan na ngayon ay hindi na siya kalaban ng pag-alis ng bahay, ngunit sa parehong oras, alam din ni Yezuan na ang pag-alis sa bahay at siya ay walang katapusan. Sa pagkakataong ito, hindi bumalik si Yezuan sa Kunlun Realm sa unang pagkakataon, ngunit direktang natagpuan si Feiyan at ang mga tao ng Divine Rune Clan, at hiniling sa kanila na pansamantalang bumalik sa Divine Rune Clan. Dahil, ang susunod na hakbang ni Yezuan ay maaring mapilitan siyang umalis ng bahay ng nagmamadali. Si Feiyan at sila ay natural na hindi tatanggi sa pag-aayos ni Yezuan, at hindi na sila magtatanong pa. Pagkatapos ayusin sila ni Feiyan, gumugol si Yezuan ng kalahating taon sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa pag-alis ng bahay. Siyempre, kasama rin dito ang mga kaakibat na pamilya na umalis sa bahay. Sa oras na ito, kinurot ni Yezuan ang isang Jade Talisman sa kanyang kamay, at sa Jade Talisman na ito ay ang lahat ng impormasyon na nakolekta niya tungkol sa pag-alis ng bahay. Ang mga mapagkukunang ibinalik mula sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, dahil dala nila ang kapangyarihan ng magulong mga batas, hindi na magagamit ni Yezuan ang mga ito ngayon, at hindi siya nag-abala sa pag-aalaga sa kanila, kaya diretsyo niyang itinapon ang mga ito sa lumalamon na espasyo, at naglalaan ng oras para makuha ang mga ito mamaya. Ngayon, naghahanap ng problema si Yezuan sa pag-alis ng bahay. Sa mga kaakibat na pamilya na umalis sa bahay, mayroong 3, 4, at 5 pamilya. Ang 12 puwersang ito ang pinakamakapangyarihan at matulunging puwersa sa mga nasasakupan na puwersa na umaalis sa tahanan. Ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay napakasimple, ibig sabihin, bago mag-impake at umalis ng bahay, linisin muna niya itong 3 sekta, 4 na sekta at 5 pamilya. Tanggalin ang mga minions na umalis sa bahay isa-isa. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang data ay naitala. Sa udyok ng sistema, casual na dinurog ni Yezuan ang Jade Talisman. Sa puso ni Yezuan, ang impormasyon ay ligtas pa rin sa system. Ding, nag-prompt ang system, ayon sa kasalukuyang lakas ng host, inirerekomenda na itakda ng host ang unang target sa Kija. Kay Jia,
Sasabihin sa akin ng system ang pangkalahatang sitwasyon nitong Kija. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, si Chijia, isa sa mga kaakibat na pamilya na umalis sa bahay, ay pangunahing nagpapatakbo ng 3 banal na kristal na minahan, isang banal na hayop na breeding farm, at bumubuo ng isang beast hunting chamber of commerce upang magbigay ng hindi mabilang na mga mapagkukunan para sa pag-alis ng bahay. Ang pinuno ng pamilyang Chi ay may paglilinang ng God King Realm, at bilang karagdagan, ang Chi level na kapangyarihan ng pamilyang Chi level ay mayroon ding Diyos. Tumango si Yezuan, isang God King, 72 God Monarch Realm, sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, maaari nga siyang patayin, dahil ito ang kaso. Kung gayon, magsimula tayo sa pamilyang Chi na ito. Ang 3 pangunahing ugat ng pamilyang Kija ay gumagawa ng isang malaking bilang ng mga banal na kaharian, at ang kalidad ay medyo maganda, at ang 3 pangunahing mga ugat na ito ay may maraming nauugnay na mga mina, na palaging pinagtutuunan ng pansin ng pamamahala ng Kija, kung sabihin, ang bawat ugat ay mahigpit na binabantayan ng pamilyang Kija. Sa araw na ito, isang teenager ang dumating sa Kija or vein. Gusto mong madraft para maghukay ng mineral? Oo, alam ko ang mga patakaran ng Kija Divine Crystal Vein, 1% ng kita ay maaaring kunin ng aking sarili. Gusto kong makatipid ng ilang banal na kaharian, at pagkatapos ay umuwi at magpakasal sa isang manugang. Ang batang lalaki ay nakasuot ng napaka-ordinaryo, at ang kanyang hitsura ay mukhang sobrang mahiyain. Hehe. Interesting, okay, you go, this is your identity token, since you know the rules of my Kaijia vein, then you should also know, once you enter, within 100 years, hindi ka makakaalis, understand. Naiintindihan, syempre naiintindihan, may ilang mga tiyuhin sa ating bayan na nagtatrabaho sa Kija Mine. Confident na sabi ng bata, it's good to know, sige, pasok ka. Ang binatang ito, hindi si Yezuan, sino pa kaya ito? Nang pumasok si Yezuan, malinaw niyang naririnig ang boses ng guard ng pamilya Chi sa likod niya. Itong stupid boy, talagang nagkusa siyang magtrabaho sa Orvain, balita ko, halos patay na ang huling batch ng mga alipin. Ang mga taong kusang pumupunta sa akin, mas bihira pa, hindi ko inaasahan na may mga tanga talaga na kusang pumasok. Kung swerte itong batang ito, hindi talaga siya makakalabas ng buhay, simulan na natin ang pamilya. Di ba change of rules? Basta kusa siyang sumama, mapapabuti ang treatment, hindi ko masasabi, makakalabas talaga siya ng buhay, at magiging cool yun. Kija Shenjing Mine, paanong napakadaling kumita ng Shenjing at umalis? Ang pamilya Chi ay umakyat sa bundok ng pag-alis ng bahay at nagsimulang gumawa ng mga bagay, ngunit sila ay lumilipad ng mataas. Kung hindi dahil sa mahigpit na pamamahala ng Panginoong Diyos na si Mian, natatakot ako na ang pamilya Chi ay bibili pa rin ng mga alipin sa akin, at direkta nilang arestuhin ang mga tao sa lahat ng dako. Kung tungkol sa mga aliping iyon, alam ng lahat na natatakot ako na kalahati sa kanila ay tunay na mga alipin, at karamihan sa iba ay hindi pa lihim na nahuli. Ang minahan na pupuntahan ngayon ni Yezuan ay ang pinakamalaking minahan sa pamilya Kija, na may 300,000 Monero dito. Araw-araw ang mga Monero na ito ay tinatanong kung magkano ang mineral na dapat nilang minahan, at kung hindi, sila ay binubugbog o pinagagalitan, o pinapatay pa nga. Karamihan sa mga Monero na ito ay mga Diyos at magsasaka lamang, kumbaga, walang paraan upang labanan ang lahat, kapag sila ay pumasok dito, halos walang makakaligtas sa 100 taon. Siyempre, hindi handang sabihin ni Yezuan na nagmimina ito para sa kanila, at simula nang pumasok siya, nawala ang figure ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, aayusin pa lang niya ang pagbabawal, gusto niyang tuluyang mawala ang Kija vein na ito, kung hindi dahil sa napakaraming inosenteng tao sa loob, hindi na rin mag-abala si Yezuan na makihalubilo. Pagkaraan ng 3 araw, natapos na ni Yezuan ang pagsasaayos ng pagbabawal, at pagkatapos, direkta niyang inayos ang mahigit 100 portal ng sabay-sabay. Ang lugar kung saan nag-teleport ang mga portal na ito ay ang Linfeng Realm, at binati na ni Yezuan ang Linfeng Realm bago siya dumating, upang handa silang tanggapin ang mga taong ito anumang oras. Pagkatapos, direktang tinanong ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Attendant, ang Flower God Sword Attendant at iba pa na lumabas, ipakalat ang balita,
at pinangunahan ang mga Manero na iyon na direktang umalis mula sa teleportation array. Tungkol naman sa mga bantay, ang tahimik na pagtanggal sa mga gwardya na ito ay isang salita lamang para kay Yezuan. Ang 6 na karakter na mantra ay hindi biro. Kung ano ang nangyari sa loob ng minahan, hindi alam ng labas, at walang kamalay-malay, ang 300,000 tao sa loob ng minahan ay inilipat ni Yezuan ng walang malay. At nang handa na ang lahat, nagyabang si Yezuan. Ang pamilyang Chi ay nagpwesto ng higit sa 10,000 katao dito, ngunit higit sa 10,000 katao ang hindi nakapansin sa mga galaw ni Yezuan. Hanggang sa nagkaroon ng malakas na putok ay alam na ng lahat ang nangyayari dito, pero ngayong alam na nila, huli na ang lahat. Kabanata 2339, ang pinuno ng pamilya Chi. Sa malakas na putok na iyon, nawala ang Shanjing Mine, na pinaandar ng pamilya Chi sa loob ng maraming taon. Sa nakakawindang pagsabog na iyon, ang buong Divine Crystal Vein ay sumabog. Masasabing kung nais ng pamilya Chi na muling buksan ang paghuhukay ng ugat na ito, natatakot ako na mangangailangan ito ng malaking halaga. Gayunpaman, bago pa man makapag-react ang mga tao ng pamilya Chi sa unang pagsabog, tumunog ang pangalawang pagsabog, at ang kanilang pangalawang Divine Crystal Mine ay muling nasira. Galit na galit ang pamilya Chi. Sino ito, at sino ang laban sa kanila? Gayunpaman, walang balita kung kanino, at walang makakaalam kung sino ang gumawa nito. Sa desperasyon, kinailangan ng pamilya Chi na pakilyusan ang malaking bilang ng mga tao upang palakasin ang mga bantay ng huling ugat. Pagkatapos ng lahat, kung ang huling banal na minahan ng kristal na ito ay nawasak, kung gayon ang pamilya Chi ay magdaranas ng matinding pagkalugi, at hindi imposibleng bumagsak pa ito. Tiningnan ni Yezuan ang ugat mula sa malayo. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga pagbabawal ang nakaayos sa paligid ng ore vein, at isang disipulo ng pamilya Ming Chi ang nagpatrolya pabalik-balik, na ginagawang parang walang makapasok sa ore vein. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya si Yezuan na ikinakaway ang kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay nawala. Naglakad si Yezuan patungo sa ugat ng may pagmamayabang, hinayaan ang mga tao sa paligid niya na tingnan ito, ngunit hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Yezuan. Ang pag-andar ng pagtatago ng Wings of the Gods ay hindi isang bagay na maaaring basagin kung gusto mo. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa loob ng ore vein, halos walang pinagkaiba sa nakaraang 2 beses, direktang inayos ni Yezuan ang pagbabawal, at pagkatapos ay nag-set up ng teleportation array, na handang ipadala ang mga Manero dito. Gayunpaman, 2 beses nang natalo ang pamilya Chi, sa pagkakataong ito, paanong hindi sila magiging handa? Kung tutuusin, sa mga Manero, matagal nang may tinambangan mula sa pamilya Chi. Sa sandaling lumipat si Yezuan dito, agad na naglunsad ng aksyon ang pamilya Chi. Nakita ko ang higit sa 30 Panginoon ng pamilyang Chi na direktang lumitaw sa tabi ni Yezuan, hindi ito pagkakataon para makatakas si Yezuan, talagang inayos ng pamilyang Chi ang gayong bitag, naghihintay kay Yezuan na kumuha ng pain. Ikaw pala boy, sino ka ba, bakit ka pumunta sa bahay ko para manggulo? Isang tao ang tumayo at nagtanong kay Yezuan, makikita na galit siya ngayon. Sino ka? Hindi sinagot ni Yezuan ang tanong ng taong ito, sa halip ay nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng tao. Anak, ako ang pinuno ng pamilya Chi, Chi Chen, naghahanap ka ba ng gulo sa aking pamilyang Chi, at huwag mo itong imbestigahan. Si Chi Chen ay parang ang mga mata ni Yezuan ay puno na ng napakalaking layunin ng pagpatay. Bakit kailangan kong malaman kung sino ka? Ang pinuno ng pamilya Chi, kaya ano? Noong una, ililigtas ko ang iyong buhay, ngunit hindi ko inaasahan na kailangan mong mahanap ang iyong sariling kamatayan. Anak, huwag kang masyadong talamak, kahit maglakas loob kang magsabi ng ganyan, hinahanap mo yata si kamatayan. Natulala pa rin ako kung ano ang gagawin, ibigay mo sa akin, ibagsak mo ang maldita na. Ito, malakas na utos ni Chi Chen, para kay Yezuan, si Chi Chen ay nababalisa lang. Alam mo, ang pagkawalan ni Yezuan sa pamilya Chi ay mahirap kalkulahin. Sa utos ni Chi Chen, ang 2 malalakas na lalaki ng pamilya Chi ay hindi nag-atubili na kumilos. Hindi pa banggitin, ang 2 taong ito ay parehong may cultivation ng inferior divine monarch realm,
at makatuwiran na sila ay medyo makapangyarihan, ang dalawang ito ay nagsanib puwersa at direktang sumugod kay Yesuan. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksena na nakakatakot sa lahat. Nakita ko na si Yesuan ay casual na nagwagayway ng dalawang espada, ngunit ang dalawang malakas na sinag ng liwanag ay aktwal na pumatay sa dalawang powerhouse na iyon ng pamilya Chi sa isang iglap. Oo, ito ay pangalawang pagpatay. Kahit na ang dalawang powerhouse na iyon ng pamilya Chi ay walang kahit kititing na kakayahan na lumaban. Pinatay siya ng espada. Ano ito? Ang lahat ay tumingin sa mga mata ni Yesuan na puno ng takot. Ang lakas ni Yesuan ay nasa Divine Monarch Realm lamang. Paano niya mapapatay ang Chi Family Master na nasa Divine Monarch Realm din sa ilang segundo? Paano nga ba niya ito ginawa? Ilang sandali pa ay walang nang ahas na ipagpatuloy ang pagbaril. Gayunpaman, kung ang mga tao ng pamilya Chi ay hindi gagawa ng inisyatiba sa pag-atake, hindi ito nangangahulugan na si Yesuan ay hindi gagawa ng inisyatiba upang umatake. Ang kasalukuyang Yesuan ay isa ring napakalakas na tao na may titulong Royal Front Crown, dumudurog sa mga kalaban sa parehong kaharian, kung saan magkakaroon ng anumang gulo. Diyos Destroyer. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Yesuan, ang Divine Sword sa kanyang kamay ay agad na sumambulat na may 7 sinag ng liwanag, at walang suspense, at ang 7 Chi Family Powerhouses ay direktang napatay. Sa harap ni Yesuan, ang mga powerhouse na ito na nasa Divine Monarch Realm din ay magiging napaka-vulnerable. Ikaw, sino ka? Bakit may napakalakas kang combat power? Anong mga hinaing ko kay Your Excellency? Your Excellency wants to kill my Chi family. Tumingin si Chi Chen kay Yesuan. Sa oras na ito, si Chi Chen ay pinatay na ni Yesuan. Kung sa simula, si Chi Chen ay nakakaramdam pa rin ng pang-aalipusta dahil ipinakita lamang ni Yesuan ang paglilinang ng Divine Monarch Realm, at ngayon, mayroon lamang siyang walang katapusang takot sa kanyang puso. Nasaan na kaya ang combat power na maaaring taglayin ng isang inferior God Monarch Realm, not to mention a strong person who is also inferior God Monarch Realm, kahit na siya ay powerhouse ng Middle God Monarch Realm, wala siyang kahit kititing na pagkakataon na lumaban sa harap niya. Labasan ng espada. Tila ang mga powerhouse na ito ng Tang at Tang Divine Monarch Realm ay hindi karapat-dapat sa pangalawang espada ni Yesuan. Ang bawat pag-atake ay nangangailangan lamang ng isang espada, gayunpaman, ang gayong espada ay sapat na upang patayin ang lahat ng mga kalaban. Sa sandaling ang mga tao ng pamilya Chi ay nakipaglaban kay Yesuan, sila ay direktang pinatay at umatras. Damn it, sino ka ba? Bakit ang lakas ng fighting power mo? Tumigil ka, dumagundong. Ang lakas ng galit ay lumabas, at sa wakas ay napigilan nito ang kabaliwan ni Yesuan. Ngunit sa sandaling iyon, mahigit 30 mahuhusay na manlalaro ng pamilya Kija ang natalo ng 2-3. Sa oras na ito, sa paligid ng Chi Chen, halos 100 tao na lang ang natitira. At malinaw naman, ang mga taong ito ay pinatay ni Yesuan. Nasaan ang labanang ito? Malinaw na nakakadurog. Ding, system prompt, italaga ang target, 8th-rank Middle God Monarch Realm. 8th-rank Medium God Monarch, ang lakas ni Chi Chen na ito ay okay. Ngunit malinaw naman, hindi sapat na makita sa harap ni Yesuan. Sa oras na ito, malapit nang mabaliw si Chi Chen, at ang lalaking ito na biglang sumulpot ay hindi nagtanong kung bakit, at direktang pinuntirya sila ni Kija mula nang lumitaw siya. Kung katamtaman ang lakas ng lalaking ito, okay lang, ang susi ay ang lakas ng lalaking ito ay napakalakas, at ang pagpatay sa pagkakaroon ng parehong kaharian ay kasing simple ng paghiwa ng mga melon at gulay. Itinigil ni Chi Chen ang pag-atake ng kanyang mga nasasakupan, at muling tumingin kay Yesuan. Wala na siyang kaiabangan noon, ngunit nagtanong ng may kaunting pagpipigil, sino ka? Ano ang mga hinaing mo sa aming pamilya Chi? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ka namin dapat kilala, kaya bakit mo kami guguluhin ng pamilya mo? Panipi, bahagyang ngumiti si Yesuan, at mahinang sinabi, tama, ang iyong pamilya Chi ay walang anumang contradiction sa akin, ngunit nagtago ka sa maling tao. Panipi, nagde-defect sa maling tao. Sandali, anong ibig mong sabihin dito? Kanino ako samilong? Tumingin si Chi Chen kay Yesuan at nakasimangot na tanong. Kabanata 2340, walang tigil na pagsalakay.
Bakit, handa ka na bang umalis at umalis ng bahay ngayon upang mailigtas ang iyong buhay? Hindi ka ba samilong at umalis sa bahay? Umalis sa bahay. Ang kamahalan ay hindi maintindihan, bagaman mayroon tayong mga pakikitungo sa pag-alis ng bahay, ngunit higit sa lahat ay maaari lamang tayong ituring na mga kasosyo sa negosyo, at hindi tayo maaaring makipag-usap tungkol sa anumang kanlungan. Ang iyong kamahalan ay may sama ng loob sa iyong pamilya, maaari kang pumunta upang ayusin ang mga account sa iyong pamilya, bakit ka nahihirapan sa akin na bumuo ng isang pamilya? Naghihingalo na ang lalaking ito, gusto mo pa bang mag-quibble? Ganyan ba talaga kadaling linlangan si Yezuan? Diyos Destroyer. Biglang, diretsyong naglabas ng espada si Yezuan, at direktang pinatay ang isang tao mula sa pamilya Chi nang walang sinasabi, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, ano, sa tingin mo ba ako ay nalinlang? O sa tingin mo, ang iyong sariling kakayahan sa pag-arte ay talagang mahusay? Panipi, hindi papatayin ni Yezuan ang mga inosenteng tao, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay isang taong malambot ang puso. Anong ibig mong sabihin dito, kailan kita niloko? Mukhang hindi ka sumusuko, kaya let's make an exception today. Gumawa ng kilos si Yezuan at naghanda na gawin itong muli. Sino ang nakakaalam, sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil pa sina Qi-Chen. Bagamat sinasabing mas mataas ang cultivation ng Qi-Chen, ngunit napakalakas ng combat effectiveness ni Yezuan, at talagang kumikilos silang dalawa, kahit na walang makakatulong sa sinuman, kaya hindi nang ahas si Qi-Chen na kumilos kasama si Yezuan. Dahil hindi katulad ni Yezuan, hinihila siya ni Qi-Chen at ng buong pamilya Qi pababa, maliban na lang kung sasabihing handa na si Qi-Chen na isuko ng buo ang pamilya Qi, kung hindi, imposibleng sabihin niyang kaya niyang harapin si Yezuan ng ganoon katahimik. Sandali, inaamin ko na ang ating Kija ay talagang nakakabit sa pag-alis ng tahanan, ngunit sa mundong ito ng mga mahihina at malalakas, kung hindi tayo kumapit sa pag-alis ng bahay at gagamitin ang kapangyarihan ng pag-alis ng tahanan upang pigilan ang kalaban, natatakot ako na ang ating kalaban ay napatay na tayo. Gayunpaman, kahit na kami ay nakakabit sa pag-alis ng bahay, ano, kung ang kamahalan ay may anumang hinaing sa pag-alis ng bahay, maaari kang pumunta ng direkta upang umalis sa bahay, bakit ako mag-abala na magsimula sa bahay? Mukhang nasa sabik si Qi-Chen. Ang lakas ni Yezuan ay malakas, gayunpaman, ito ay dahil lamang sila ay nakadikit sa pag-alis ng bahay kaya sila ay naghahanap ng gulo, na sadyang hindi katanggap-tanggap, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang magagawa. Okay, bibigyan kita ng pagkakataong pumili ng pamilya Qi, mula ngayon, umalis ka sa Living Home Alliance, at idineklara sa publiko na wala kang kinalaman sa Living Family, kaya kung iligtas ang Qi family mo, kung hindi, hahayaan kitang mabuhay sa takot magpakailanman. Ito ba ang tunay na layunin ni Yezuan, na pilitin ng pamilya Qi na umatras sa alyansa at umalis sa bahay? Naglakas loob ba ang pamilya kaya nagawin ito? Alam mo, ang paggawa nito ay walang alinlangan na katumbas ng pagkakasala at pag-alis ng bahay. Nag-alinlangan si Qi-Chen at tumingin kay Yezuan, ngunit hindi siya nakasagot ng mahabang panahon, ngunit alam din niya na ang ganoong pagkaantala ay hindi magiging solusyon sa problema. Sa huli, nakipagkompromiso pa rin siya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at direktang sinabi, okay, ipinapangako ko sa iyo, sisimulan natin ang isang pamilya, at mula ngayon ay aalis tayo sa alyansa sa pamilya at gagawa ng anunsyo. Panipi, wala talagang choice si Qi-Chen, kung hindi siya pumayag, baka may kailangan pang gawin si Yezuan sa kanilang pamilyang Qi. At kahit na pumayag siya at nag-announce, pagkatapos dumating ang taong umalis sa bahay, maaari niyang sabihin kay Lydia ang mga pangyayari ngayon, para natural na hindi siya mahihirapan kay Kija kapag umalis siya ng bahay. Naisip ni Qi-Chen na ang kanyang ideya ay napakatama, ngunit hindi niya alam na siya ay kalkulado pa rin ni Yezuan. Wala talagang pakialam si Yezuan kung ang mga kaakibat na pamilyang ito na umalis sa bahay ay talagang nagtataksil at iniiwan ang kanilang mga pamilya, o kung sila ay nagpapanggap, basta gumawa sila ng pampublikong pahayag, kung gayon ito ay sapat na. Ang anunsyo ng pamilya kay ng pagtataksil at pag-alis sa bahay ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming puwersa. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng pamilyang Qi ay hindi sila umalis ng bahay at hindi sila binigyan ng anumang pagkakataon na magpaliwanag,
sa sandaling gumawa sila ng hakbang, sa pilitang pinigilan nila ang pamilya Chi, at ang pamilya Chi ay hindi namatay sa kamay ni Yezuan, ngunit lahat ay namatay sa kamay ng pamilya. Marahil ang pag-alis ng bahay ay para lamang magkaroon ng sariling prestihiyo, upang hindi sumunod sa pamilya ang mga kaakibat na pamilyang iyon. Nakakalungkot na kung gagawin nila ito, nahulog na sila sa mga kalkulasyon ni Yezuan. Pagkaraan ng 3 buwan, muling pinilit ni Yezuan ang isang maliit na pamilya na ipahayag ang pag-alis nito mula sa alyansa ng pag-alis ng tahanan. Walang pag-aalinlangan, sa pagkakataong ito, ang pag-alis ng bahay ay muling pinigilan ng buong lakas. Sa loob lamang ng 3 buwan, direktang napigilan ng pag-alis sa bahay ang 2 pamilya, at sa ilang sandali, ang lahat sa mga subsidiary na pamilya na umalis sa bahay ay nasa panganib. Dahil hindi nila alam kung sinong pamilya ang susunod na susupilan sa pag-alis ng bahay. Kaakibat ng sadyang paglikha ni Yezuan, isang mensahe ang kumalat sa lahat ng mga kaakibat na pamilya na umalis sa bahay. Umalis sa bahay at maghanda upang isama ang lahat ng mga kaanib na pamilya at palakasin ang kanilang sariling lakas. Oo, ito ay tulad ng isang piraso ng ubas. Masasabing puro butas ang balitang ito at hindi na dapat paniwalaan, ngunit naniniwala pa rin ang kaanib na pamilya na umalis ng tahanan. Mahusay na ginamit ni Yezuan ang puso ng mga tao. Alam ni Yezuan na ang kaanib na pamilya na umalis sa bahay ay nasa ilalim ng panuntunan ng pag-alis ng bahay sa loob ng mahabang panahon, at talagang mayroon silang pusong handang lumipat, at mag-iingat sila sa pag-alis ng bahay anumang oras. At ang pag-alis sa bahay upang sugpuin ang mga kaanib na pamilya ng 2 beses ay hindi magpapawi sa mga kaakibat na pamilyang ito sa mga pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit mas matatakot. Silang umalis ng tahanan at mas mag-iingat sa pag-alis ng tahanan. Si Yezuan ay humahati at umaalis sa bahay ng hakbang-hakbang, at ang mga puwersang umaalis sa bahay ay unti-unting nagwawakas. Siyempre, mayroon ding ilang mga subordinate na puwersa na medyo tapat sa pag-alis ng tahanan, at mayroon lamang silang isang kapalaran para sa gayong mga puwersa. Ang Deception Sect, isa sa mga kaakibat na sekta na umalis sa tahanan, ay isa ring napakalakas na sekta sa 3 sekta, 4 na sekta at 5 pamilya. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Yezuan ang sektang ito. Ang Deception Sect ay iba sa pamilya Chi, ito ay isang purong sekta, ang lahat ng mga disipulo ay nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang lakas, at kapag ang lakas ay sapat na, maraming mga tao ang pupunta din upang maglingkod sa kaliwang pamilya at maging mga kaliwang tahanan. Ang lakas ng Deception Sect ay medyo puro, maliban sa mga disipulong na recruit na umalis ng bahay, lahat ng mga disipulo ng Deception Sect ay puro sa kanilang sekta para linangin. Ngayon, dumating si Yezuan sa labas ng Deception Sect, handang kumagat sa mahirap na buto na ito. Stop, ito ang Deception Sect, at bawal pumasok ang mga tamad. Huminto ang isang disipulo sa harap ni Yezuan at hindi pinahintulutan si Yezuan na magpatuloy sa pagsulong. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, si Yezuan ay nagmamadaling lumabas na may dalang liwanag ng espada, at nang wala man lang kalahating paliwanag, direkta niyang pinatay ang disipulong ito. Dam, naglakas loob kang patayin ang aking alagad ng Deception Sect, sa tingin ko ay naiinip ka na. Ilang iba pang mga disipulo ng Deception Sect ang nagtaas ng alarma sa isang tabi, habang sa kabilang banda, sumugod na sila patungo kay Yezuan. Walang pakialam si Yezuan, isa ang pumatay ng isa, 2 ang pumatay, isa ang pumatay, at kahit sa simula, wala nang higit sa kalahating pangungusap. Ding, nag-prompt ang system, may nakitang malakas na layunin ng pagpatay, at inirekomenda na umiwas kaagad ang host. Nandito ba ang powerhouse ng Decepticon Sect?